protektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Live media coverage sa paglilitis sa Maguindanao Massacre case, pinahintulutan na ng Korte Suprema. Grupo ng mga mamamahayag at mga kaanak ng mga biktima ikinatuwa ang desisyon. Binabantayan namumuong sama ng panahon sa Timog Silangang Mindanao, nagbabadya maging isang ganap na bagyo ayon sa Pag-asa. Apela ng pamilya Dacer na mabaliktad ang pag-dismiss ng Court of Appeals sa Dacer Corbito murder case laban kay Senador Ping Lacson. Ibinasura ng Korte Suprema. Lacson, nakahinga na ng maluwag. Suspect sa pananaksak sa aktor-director na si Ricky Rivero, naiyak na dalawin ng kanyang mga kaanak. Ang makapigil hiningang pagliligtas sa isang lalaki sa China na nahulog mula sa ika-10 palapag ng apartment building. 63 taong gulang na Japanese national, grade 3 pupil sa isang elementary school sa Pangasinan. At kita sa Korean musical na Arirang Fantasy, isang Pilipina. Sa isang landmark decision, pinahintulutan ng Korte Suprema ang live media coverage sa paglilitis sa kontrobersyal na Maguindanao Massacre case kung saan mahigit 30 sa 57 biktima ay mga miyembro ng media. Unanimous ang resulta ng botohan ng mga mahistrado pero naglatag ng mahigpit na panuntunan ng korte para raw mabalanse ang karapatan ng taong bayan sa impormasyon at karapatan ng mga akusado. Saksi si Jam Sisante. The court and bank has unanimously, partially granted pro hac vice the request for live TV and radio broadcast of the Maguindanao Massacre cases. 12-0 o unanimous ang naging desisyon ng Korte Suprema ng payagan ng live broadcast ng Maguindanao Massacre trials. Tugon ito sa petisyon ng National Union of Journalists of the Philippines, media networks at pamilya ng mga biktima na humihingi ng live broadcast ng mga pagdinig. Partial daw ang pagbabor ng Korte Suprema sa mga petisyon dahil kamera ng Korte Suprema lang ang papayagan sa loob ng courtroom. Sa kamerang ito kukuha ng live footage sa mga TV at radio station. Para makakuha ng live coverage, kailangan daw mag-apply sa trial court na humahawak ng kaso ang mga interesadong mag-cover. Dire-diretso at buo dapat ang broadcast, kaya naman bawal ang mga commercial break, maliban na lang kung mag-recess ang korte o may mga bawal ipakita. At kapag lumabag ang media sa mga panuntunan, The trial court can easily withdraw the approval or the granting of those applications, or can also have contempt powers. No? The court can have contempt powers and of course cite anyone in contempt, no? For violating these guidelines. ikinatuwa ni Pangulong Ninoy Aquino ang desisyon ng korte. Minsan na rin kasi siyang sumulat para hingin ng live coverage ng paglilitis ng massacre case. At tagal na natin minumungkahi yun. Ulitin natin, no? Yung meron doon sa kapakanan ng mga pamilya ng Maguindanao Massacre na talagang para malaman kung ano nangyayari sa proceedings, kailangan talagang bumiyahe mula sa Maguindanao, papunta dito sa Maynila, talagang magastos. Pero siguro mas importante doon, kaya minungkahi natin dati, importante natin malaman kung ano ba talaga number one nangyari, paano nangyari ito. Maituturing na landmark decision ang pagpayag ng Korte Suprema sa live media coverage ng Maguindanao Massacre case. Hindi kasi karaniwang pinapayagan ng Korte ang live broadcast ng mga paglilitis para protektahan ang karapatan ng mga akusado. Katunayan, promulgation o yung mismong pagbaba ng hatol lang ang pinapayagang maipalabas ng live sa ilang malalaking kaso, gaya ng murder at rape case laban kay dating Mayor Antonio Sanchez. Visconde Massacre case noong taong 2000 at rape case laban sa Amerikanong sundalong si Daniel Smith at kanyang mga kasama. Jam Sisante ang inyong saksi. Kinatuwa rin ng National Union of Journalists of the Philippines ang pagpayag ng Korte Suprema na mai-broadcast ng live ang paglilitis sa Maguindanao Massacre case. Umaasa naman ng NUJP, maging ang mga kaanak ng mga biktima na mapapabilis ito ang pagbibigay ng katarungan. Saksi si Ivan Mayrina. Ang pagkamatay ng 33 mamamahayag na kabilang sa 57 biktima ng Maguindanao Massacre
Itinuturing na pinakamapangahas sa pag-atake sa press freedom sa kasaysayan ng bansa. Kaya naman malaking tagumpay raw tungo sa hustisya ang tingin ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP sa pagpayag ng Korte Suprema na maipalabas sa telebisyon ng live ang pagdinig. Maliban sa muling pagbuhay ng interes ng publiko sa issue, umaasa ang grupo na mapapabilis ito ang pagbibigay ng hustisya sa mga biktima. Alam naman natin yung ibang mga taktika sa loob ng korte. Yun ang nakakapagbagal talaga ng kaso. So hopefully, pag nakita ito ng buong bayan kung paano tumatakbo yung kaso, malilesen din itong mga strategies and tactics na nagde-delay ng proceedings. Ito rin ay pinagdarasal ng mga naulila ng mga biktima. Tulad ni Ginang Edith Tiamzon, asawa ng pinaslang na assistant cameraman ng UNTV na si Daniel Tiamzon. Kanina, nagsimba siya sa Baclaran Church bilang pasasalamat. Talagang napasaya kami dito na i-live ito. Dahil siyempre hindi lahat ng oras may pera. Yung mga biktima, lalo na yung malalayo ang lugar, hindi makakapunta dito. Hindi nila nalalaman kung ano yung nangyayari dun sa kaso. So ano sa inyo yan? Oo. Malaking bagay? Malaking bagay, malaking tulong sa amin ito. Wala pang reaksyon ng kampo ng mga ampatuan sa desisyon ng Korte Suprema, pero dati na silang nagpahayag ng pagtutol sa live media coverage ng paglilitis. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Samantala, sumailalim na sa inquest proceedings ang suspect sa pananaksak sa actor-director na si Ricky Rivero. Napaiyak naman ang suspect nang dalawin siya ng dalawang kapatid sa piitan. Saksi si Julius Segovia. Halos walang mukhang maiharap si Hans Ivan Ruiz na suspect sa pananaksak at pagnanakaw sa actor-director na si Ricky Rivero habang kinukunan ng mugshot at isinasailalim sa fingerprinting sa Kamuning Police Station kanina. Pagkatapos ay dinala siya sa Quezon City Hall of Justice kung saan pinagtibay ng 3 tanod ang salaysay nilang na-recover kay Ruiz, ang kutsilyo na ginamit umano sa pananaksak at bag na naglalaman ng laptop, cellphone at sapatos ni Rivero. Natagpuan daw nila ito nang isama nila si Ruiz sa barangay hall matapos humingi ng saklolo para kay Rivero na chatmate daw nito sa Facebook. Mr. Ruiz, ikaw ba alam mo pa itong ginawa mo? Ha? Ito binibintang sa'yo? Nalalaman mo? Kasama ang prosecutor, dinala rin ng mga pulis si Ruiz sa St. Luke's Medical Center kung saan nakakonfine si Rivero para mapagtibay ang paratang sa kanya. Pina-identify ko positively kay Mr. Rivero yung suspect, si Ivan Ruiz. And he was pointed to as his assailant. Bumisita naman ang dating kasamahan ni Rivero sa That's Entertainment na si Charmaine Arnaiz. And I'm glad that he's safe. I really couldn't imagine that what happened to him. He's really shocked. He's okay. He's a fighter. Like, I'm just really happy that he's safe. Naging madamdami naman ang tagpo ng ibalik sa presinto si Ruiz at makaharap ang dalawa niyang kapatid. Breadwinner daw ng pamilya si Ruiz. Hindi raw sila naniniwalang magagawa niyang ipinaparatang. Siyempre, sobrang sakit po sa amin kasi alam naman namin na kung anong klaseng tao siya. Kaya nabigla po kami lahat sa nangyari. Tapos kanina lang namin siya nakita. Mabait po siya. Mabait po na anak, mabait na kapatid, malambing. Maalaga po siya. Hindi alam namin hindi niya kayang gawin. Base sa paunang investigasyon, posibleng planado raw ang krimen. Inirekomenda na ng prosecutor na sampahan ng kasong frustrated murder at theft si Ruiz. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Sa ating ulat panahon, 2 low pressure area o LPA ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Ang isa rito na hindi pa pumapasok sa Philippine Area of Responsibility, posible raw maging bagyo. Saksi si Pia Arcangel. Isang low-pressure area ang namataan ng Pag-asa, 170 kilometros silangan ng Mindanao. Bagamat nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone, ayon sa Pag-asa, ay maliit ang posibilidad na maging isa itong ganap na bagyo. Mas tinututukan daw nila ang isa pang namumong sama ng panahon na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility sa gawing timog silangan ng Mindanao. Sa ipinapakita raw nitong kilos at galaw, ayon sa Pag-asa, baka pumasok ito sa bansa ngayong gabi o bukas at maging ganap na bagyo sa Huwebes o Biyernes. Kung sakali, tatawagin itong Egay. Base dun sa model namin, numerical model namin, magkakaroon siya ng rapid intensification. So by a day or two, baka meron na tayong bagyo. If mangyayari yung rapid, yung mabilis na pagbuo.
Gayunman, dadaan lang daw ito sa East Philippine Sea at hindi na inaasang maglalandfall bago lumabas sa bansa sa Sabado o Linggo. Pero dahil nga sa posible nitong paglakas, baka raw hatakin ito ang southwest monsoon na nasa West Philippine Sea at magdala ng ulan sa buong Visayas at Mindanao. Pati Metro Manila, posible raw maapektuhan. Iba na yung alerto, iba na yung nakahanda palagi, lalo na ngayong disaster months. Pero hindi pa man pumapasok sa Pilipinas ang namumuong sama ng panahon, inuulan ng ilang bahagi ng bansa tulad ng Baler, Aurora dahil naman sa Intertropical Convergence Zone. Ang resulta, gatuhod na baha sa ilang barangay. Pinakang problema doon yung exit. Okay yung exit natin ng tubig. Drainage. Drainage. At saka yung exit niya. Talagang yung exit niya. Walang exit tayo. Nananatili namang baha sa ilang bayan sa North Cotabato at Maguindanao dahil sa mga nakabarang water hyacinth. At dahil sa masamang panahon doon, lalo raw naaantala ang pagtatanggal sa mga halaman. Ako si PR Arcangel, ang inyong saksi. At sa ibang balita, nagpahayag na ng suporta ang Amerika sa Pilipinas kaugnay sa issue ng Spratly Islands. Pero ang China nagpatutsyada sa mga bansang hindi naman daw kasama sa territorial dispute. Saksi si Sandra Aguinaldo. And I want to assure you, on all subjects, we in the United States are with the Philippines. The Philippines and the United States are strategic treaty allies. We are partners. We will continue to consult and work with each other on all issues, including the South China Sea and Spratly Islands. Ito ang binitiwang pahayag ni U.S. Ambassador Harry Thomas sa paglulunsad ng Renewable Energy Program ng gobyerno na dinaluhan din ni Pangulong Aquino. Ikinatuwa naman ito ng Pangulo sabay giit na nasa teritoryo ng Pilipinas ang Recto Bank na inaangkin ng China. Ang Recto Bank ay matatagpuan 80 nautical miles mula sa Palawan, singlapit lang ng Maynila at Bataan. Kung paiirali ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, pasok ito sa 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ikumpara yan sa layo ng Recto Bank sa China na umaabot ng mahigit 500 nautical miles. The closest that China is about 576 miles, if I remember correctly. So 576 is obviously greater than 200. No? So suddenly, why should there be a dispute if we are all conforming to international law? Pero ang China may patutsyada sa mga bansang di naman daw kasama sa territorial dispute. 我们希望南海争议的非当事国切实尊重当事国通过直接谈判解决争议的努力。 Kahit pamilya-milya ang layo ng China, laking gulat ng Forum Energy Philippines, isang British firm na nagsasagawa ng exploration sa Recto Bank. Nangsahin sila ng dalawang bangka ng China na makikita sa mga litratong ito na ibinigay ng militar sa GMA News. Kuha ito noong Pebrero habang nagsasagawa ng seismic work ang Forum Energy sa bahagi ng Recto Bank na nadiskubring may gas deposit. Pinahinto yung operation namin. So, huminto kami para just to get the clearance from the government. Huminto kami. And then nung nag-clear yung dagat, tinuloy na namin. Giit ng Forum Energy, hindi parte ng Spratlys ang Recto Bank. 150 kilometers daw ang layo nito sa Spratly Islands na buong-buong inaangkin ng China. Ang Vietnam, inaangkin din ang kabuuan ng Spratlys. Pero ang Pilipinas, Taiwan, Brunei at Malaysia, ilang isla lang ang inaangkin. Para sa Pilipinas, pag-aari nito ang 7 maliliit na isla. Ang Likas, Parola, Kota, Panata, Lawak, Patag at ang Pag-asa na pinakamalaki at may runway pa para sa eroplano na ginawa noong Reming Marcos. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.